Nagsisimula ang pelikula sa isang nurse na maingat na pumapasok sa isang madilim na silid. Sinusuri niya ang paligid gamit ang flash ng kanyang kamera. Nang biglang may lumitaw na figura mula sa kung saan at inatake siya. Isang nakamamatay na hiringgilya ang isinaksak sa kanyang mata, na naging sanhi ng matinding pangingisay ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, pumanaw ang nurse, at hinailan ng mamamatay tao ang kanyang katawan palabas. Sa sumunod na eksena, ipinakilala si Dr. Roche, na namamahala sa isang pribadong ospital na tumutukoy lamang sa mga pasyenteng nasa coma. Kasalukuyan siyang nasa isang pagpupulong kasama ang direktor ng ospital, na nagtatanong tungkol sa estado ng kanyang pananaliksik. Sumagot si Roche na patuloy pa rin niyang tinatrabaho ito. Ngunit binalaan siya ng direktor na kung hindi siya makakapagbigay ng resulta sa lalong madaling panahon, babawiin ng mga mamumuhunan ang kanilang pondo. Kinahapunan, dumating sa pasilidad ang isang nurse na nagngangalang Kathy Jacquard para sa isang job interview. Sinalubong siya ng punong nurse na si Cassidy, na tila medyo masungit. Hindi nagtagal, pumasok si Roche sa silid at tinanong siya ng ilang seryosong tanong tungkol sa medisina. Sinagot ni Kathy ang lahat ng may kumpiyansa at kasiguruhan, kaya agad siyang tinanggap ni Roche sa posisyon. Matapos nito, natanggap ni Kathy ang kanyang uniforme, at inilibot siya ng isa pang nurse na nagngangalang Paula sa pasilidad. Sa paglibot, isiniwalat ni Paula na si Cassidy ay anak pala ni Dr. Roche. Ngunit mas gusto nilang panatilihing pribado ang kanilang relasyon. Nabanggit din ni Paula na ang naunang nurse bago si Kathy ay biglang nawala sa isang gabi. Ngunit walang nakakaalam kung bakit. Sunod, ipinakilala ni Paula si Kathy sa bawat pasyente habang naglalakad sila sa pasilyo. Sa kalaunan, narating nila ang room 15, kung saan naroon ang isang binatang nagngangalang Patrick na nasa coma na ng maraming taon. Isiniwalat ni Paula na binibigyan ng espesyal na atensyon ni Dr. Roche si Patrick at gumagawa siya ng isang uri ng eksperimento sa kanya. Hindi tulad ng ibang pasyente, mukhang nasa maayos na kalusugan si Patrick. Lumapit si Kathy para batiin siya, ngunit bigla siyang dinuraan ni Patrick. Sa kabutihang palad, ito ay isang di sinasadyang reflex lamang ng kanyang mga kalamnan at walang dapat ipag-alala. Kalaunan, nag-iisa si Kathy na nagwawalis ng sahig nang makarinig siya ng kakaibang alarma. Paglingon niya, nagulat siya nang makitang may isang lalaking may mga peklat sa mukha. Nagsimula siyang mataranta hanggang dumating si Paula at ipinaliwanag na ang lalaki ay si Mr. Fraser, isa sa kanilang mga pasyente. Napag-alaman na si Fraser ay nasugatan sa isang pagsabog ngunit nagising mula sa kanyang coma dahil kay Dr. Roche. Dinala ni Paula si Kathy sa silid ni Fraser, na puno ng mga orasan. Isiniwalat ni Paula na araw-araw, tuwing alas 7 ng gabi, pinapatakbo ni Fraser ang isang parola na malapit sa lugar. Kinagabihan, nasa kanyang silid si Kathy at nagbabasa sa Facebook nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ex na si Ed. Ngunit malamig niyang binaliwala ito at agad na binura ang numero ng lalaki. Bigla, may kumatok sa kanyang pintuan, si Paula, na nag-aaya lumabas. Pumayag si Kathy, at nagtungo ang dalawa sa isang bar upang uminom. Doon, ipinakilala ni Paula si Kathy sa isang lalaking nagngangalang Brian, isang psychiatrist na kadalasang nagsusulat at nag-ho-host ng isang radio show. Nagpakita ng interes si Brian kay Kathy, at tila naaakit din siya sa lalaki. Kinabukasan, dinala ni Dr. Roche si Kathy sa silid 15 ngunit binigyan siya ng babala na huwag kailanman makipag-usap kay Patrick. Pagpasok nila, agad nagsimula si Roche sa kanyang mga eksperimento. Tinurukan niya si Patrick at tinusok ang iba't ibang bahagi ng katawan nito. Sinuri rin niya ang aktibidad ng utak nito ngunit walang natuklasang signal. Dahil dito, labis siyang nainis at biglang iniwan ang eksperimento. Lumipas ang mga araw, at sa katapusan ng linggo, dumalaw si Kathy sa isang malapit na museo at nagkataong nakasalubong si Brian. Habang nag-uusap, nakatanggap si Brian ng missed call mula sa hindi kilalang numero. Sa kabila nito, inimbitahan niya si Kathy para magkape, at masaya siyang pumayag. Ngunit biglang dinuraan siya ni Brian, na labis niyang ikinadiri. Dahil dito, galit siyang umalis. Kinagabihan, dumating si Brian sa bahay ni Kathy upang humingi ng tawad. Inamin niyang hindi niya naaalala ang nangyari at humingi ng kapatawaran. Bagaman galit pa rin, tinanggap ni Kathy ang paghingi niya ng tawad at pinapasok siya sa loob. Nag-inuman sila at nag-enjoy sa presensya ng isa't isa. Ngunit naputol ang kanilang gabi nang may kumatok sa pinto, ang ex ni Kathy na si Ed. Dumating ito upang makipag-ayos. Ngunit malinaw na hindi interesado si Kathy at pinilit itong umalis. Iniwan ni Ed ang kanyang pansamantalang tirahan at sinabing hindi siya aalis sa bayan hanggat hindi nila naayos ang kanilang issue. Dahil sa insidente, nasira ang mood ni Kathy, kaya't pinaalis din niya si Brian. Habang papalabas si Brian, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, dahilan upang mabasag niya ang isang baso at masugitan ng malubha ang kanyang kamay. Agad siyang dinala ni Kathy sa ospital para sa paggamot, at saka siya umuwi. Kinagabihan, hindi inaasahang bumalik si Brian sa bahay ni Kathy, at naging mas malapit sila sa isa't isa. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng kanilang intimacy, napansin ni Kathy ang isang nakakatakot na pagbabago. Biglang nagmukhang si Patrick ang mukha ni Brian, at ang kanyang balat ay parang naging parang mamiya. Napasigaw si Kathy sa takot at nagising mula sa kanyang panaginip. Isiniwalat na yun pala ay bangungot lamang. Kinabukasan, dumating si Kathy sa trabaho at nakita si Dr. Roche na patuloy ang kanyang masakit na eksperimento kay Patrick. Pagkaalis ni Roche, nilapitan ni Kathy ang pasyente, at muling dinuraan siya nito. Sa galit, agad niya itong sinampal.
Ngunit nang magsimulang umiyak si Patrick, nagsisi si Kathy at humingi ng tawad. Sa kabila nito, muling dumura si Patrick, at napagtanto ni Kathy na sinusubukan nitong makipag-usap. Tinuruan niya itong dumura ng isang beses para sa oo, at 2 beses para sa hindi. Sinimulan ni Kathy na hawakan ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Patrick at tinanong kung may nararamdaman siya, na sinasagot naman ito sa pamamagitan ng pagdura. Hindi nagtagal, nadala si Kathy at hinawakan ang pribadong bahagi ng katawan ni Patrick. Sabay tanong kung nararamdaman niya yon. Sa kasamaang palad, nakita siya ni Cassidy sa akto at agad siyang ipinatawag sa opisina nito. Pinagalitan ng head nurse si Kathy dahil sa pakikipag-usap kay Patrick at sa hindi angkop na paghawak dito. Sinabi ni Kathy na gising si Patrick, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Cassidy, na isinumpa pa ang lahat ng pasyente at hiniling na agad silang mamatay. Habang nagtatalo sila, dumating si Dr. Roche at humingi ng ebidensya ng sinasabi ni Kathy. Dinala siya nito kay Patrick at sinabing dumura ito, ngunit hindi tumugon ng pasyente sa pagkakataong yon. Nadismaya si Dr. Roche, na nagpahayag na ang pagdura ni Patrick ay dulot lamang ng kuryenteng elektrikal mula sa mga medikal na kagamitan sa kanyang katawan. Kinagabihan, nakita ang computer sa silid ni Patrick na kusang bumukas. Ibinunyag na may telekinetic na kakayahan si Patrick. Kaya niyang kontrolin ang mga bagay nang hindi ito hinahawakan. Sinimulan niyang buksan ang social media ni Kathy at tingnan ang mga litrato nito. Nang makita niya ang larawan ni Kathy kasama si Ed, nakaramdam siya ng matinding selos. Kinabukasan, nilapitan ni Kathy si Patrick ng mag-isa at tinanong kung bakit hindi ito tumugon sa harap ni Roche. Gumamit si Patrick ng kanyang telekinetikong kakayahan upang i-type ang salitang lihim sa computer na malapit sa kanila. Labis itong ikinagulat ni Kathy. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating si Paula at biglang naglaho ang salita sa monitor. Sa gabi, nagkita sina Kathy at Ed, at sa wakas ay naayos nila ang kanilang relasyon. Matagal silang nag-usap, at pumunta si Ed sa kusina upang magluto. Sa sandaling yon, nakatanggap siya ng missed call mula sa hindi kilalang numero. Bago pa niya malaman kung sino ito, kinontrol siya ni Patrick at pinilit ilapat ang kanyang kamay sa isang mainit na grill. Ilang sandali, nang dumating si Kathy sa kusina, nakita niya ang kamay ni Ed na malubhang nasunog. Dali-dali niya itong dinala sa ospital, kung saan ipinaliwanag ng doktor na nasira ang mga ugat ni Ed kaya't hindi nito naramdaman ang sakit. Sa kabila ng aksidente, bumalik si Kathy sa pasilidad at sinubukang makipag-usap kay Patrick. Sa kanyang sorpresa, muling tumugon si Patrick gamit ang computer. Tinanong ni Kathy kung gusto nitong itigil ang mga pagpapahirap ng doktor, ngunit tumanggi si Patrick. Nang tanungin niya kung bakit siya lang ang kinakausap nito, sinagot ni Patrick na dahil lagi siyang mabait sa kanya. Kalaunan, dumating si Dr. Roche upang magsagawa ng isa pang masakit na eksperimento kay Patrick. Sinubukan ni Kathy na tumutol. Sinabing hindi makatao ang ginagawa nito, ngunit sinabi ng doktor na huwag siyang makialam. Kinagabihan, nagkita si Kathy at Brian at isiniwalat niya ang lahat ng tungkol sa malulupit na eksperimento ni Dr. Roche. Sinabi rin niyang kailangang kumilos sila agad dahil maaaring mawala ang buhay ni Patrick. Nagulat si Brian sa kanyang narinig at nangako siyang kakausapin ang kanyang mga kaibigang reporter upang makahanap ng solusyon. Kinabukasan, hinarap si Kathy ni Roche na galit dahil sa pagpapakalat ng mga chismis laban sa kanya. Sinabi niyang tinawagan siya ni Brian at tinatanong ng iba't ibang bagay. Gayunpaman, itinanggi ni Kathy na may kinalaman siya rito at naglakad palayo. Kalaunan, sinabi niya kay Patrick na tutulungan niya ito upang tuluyan ng makalaya sa mga eksperimento ni Roche. Ngunit tumugon si Patrick na hindi niya kailangan ng tulong at gusto niyang manatili ang mga bagay sa kasalukuyang estado. Biglang tumunog ang 7:00 at pinaganya ni Fraser ang lighthouse, na nagdulot ng pagbaba ng boltahe. Dahil dito, naging magulo ang pagtatype ni Patrick. Kinagabihan, pumunta si Brian sa pasilidad upang magsiyasat at sinubukang tawagan si Kathy habang nasa daan. Gayunpaman, biglaang uminit ng husto ang kanyang telepono, na nagdulot ng pagkasunog sa kanyang upuan sa sasakyan. Ipinakita na kontrolado na ni Patrick ang kanyang telepono at sasakyan. Biglang umarangkada ang accelerator pedal habang hindi na gumagana ang preno. Dahil dito, nawala ng kontrol si Brian sa sasakyan at nahulog ito sa bangin, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kinabukasan, nagpatuloy si Dr. Roche sa kanyang mga eksperimento, ngunit hindi na nakapagpigil si Kathy. Pinigilan niya ang proseso sa gitna ng eksperimento at tinanggal ang aparatong nagbibigay ng kuryente kay Patrick. Sa kasamaang palad, nagresulta ito sa pagtigil ng tibok ng puso ni Patrick. Agad na sinubukan ni Paula na magsagawa ng CPR, habang si Kathy ay nagbigay ng adrenaline injection. Sa huli, muling nabuhay si Patrick, ngunit galit na pinaalis ni Cassidy ang 2 nurse. Pagkatapos nito, hinarap ni Cassidy ang kanyang ama at hinimok itong itigil na ang mga eksperimento. Naniniwala siyang isang sumpa si Patrick sa kanilang buhay at wawasakin silang lahat. Ngunit sumagot ang doktor na malapit na siyang makamit ang isang mahalagang tagumpay kaya't hindi niya maaaring itigil ito ngayon. Samantala, nalaman ni Kathy ang balita tungkol sa pagkamatay ni Brian at labis na nagalit. Agad niyang hinarap si Dr. Roche at inakusahan itong nasa likod ng nangyari. Gayunpaman, wala siyang ideya sa sinasabi ni Kathy at tinanggal siya sa trabaho. Kinabukasan, kumuha ng nakamamatay na iniksyon si Cassidy at nagtungo sa bahay ni Kathy upang patayin ito. Sa isang flashback, nalaman natin na si Cassidy ang pumatay sa nurse sa simula ng pelikula. Pagdating niya, binalaan niya si Kathy na huwag nang bumalik sa klinika. Inamin niyang siya at ang kanyang ama ay may mga kasalanan. Ngunit si Patrick ang tunay na halimaw. Iniabot niya kay Kathy ang isang file tungkol kay Patrick at binalaan itong mas mapanganib ang pagmamahal nito kaysa sa galit. Inamin din ni Cassidy na balak niyang patayin si Kathy sa araw na yon. Ngunit wala na siyang
lakas para gawin ito. Matapos umalis si Cassidy, maingat na binasa ni Kathy ang file at natuklas ang dating obsessed si Patrick sa kanyang ina. Isang araw, nang makita niyang kasama nito ang isang kalaguyo sa bathtub, pinatay niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagtapo ng toaster sa tubig. Pagkatapos, isinalang niya ang kanyang mga kamay sa tubig upang kuryentehin ang sarili, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay at pagkakakoma. Balik sa pasilidad, inutusan ni Cassidy ang kanyang ama na puntahan ang bahay ng isang pasyenteng malubha ang sakit. Pinapantry niya si Paula sa bayan upang bumili ng mga kagamitang medikal. Matapos umalis ang lahat, nagpasya si Cassidy na patayin si Patrick at kinuha ang isang pares ng gunting. Ngunit sa kasamaang palad, ginamit ni Patrick ang kanyang kapangyarihan upang pilitin siyang bitawan ito. Samantala, naliligo si Kathy nang maunawaan niyang mas mapanganib ang mga telekinetikong kakayahan ni Patrick kaysa sa kanyang inaasahan. Napagtanto niyang si Patrick ang responsable sa nangyari kina Brian at Ed. Sa takot, agad niyang tinawagan ang kanyang nobyo at pinakiusapang umalis na agad sa lungsod. Sa puntong yon, lumitaw ang mensaheng, "Ikaw ay akin," sa nabasahang salamin ng banyo. Galit na sumigaw si Kathy kay Patrick at tinawag itong isang kaawa-awang bata. Ngunit lalo itong ikinagalit ni Patrick, kaya pinasabog niya ang salamin, na nagdulot ng sugat sa mga kamay ni Kathy. Samantala, pumunta si Cassidy sa basement ng pasilidad. Balak niyang patayin ang kuryente, kasama na ang mga makina na nagpapanatili kay Patrick na buhay. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, kinontrol ni Patrick ang mga cable sa paligid ng silid at agad siyang kinuryente hanggang mamatay. Hindi nagtagal, bumalik si Roche sa pasilidad at hinanap ang kanyang anak na babae. Habang ginagawa ito, kinulong siya ni Patrick sa laboratorio. Ang sunod na dumating ay si Ed, na nag-aalala kay Kathy dahil sa kanyang voicemail. Nakita niya si Paula, na ngayon ay kontrolado na rin ni Patrick. Tinanong niya si Paula tungkol kay Kathy, ngunit hindi ito sumagot at naglakad palayo. Sinundan siya ni Ed, umaasang matagpuan ang kanyang nobya. Ngunit natapos si Ed na nakulong sa isang freezer. Makalipas ang kaunti, dumating si Kathy sa pasilidad at natuklasan niyang ang lahat ng mga pasyente ay biglang tumayo at nagsimulang magsabi ng gusto ni Patrick ng handjob, na parehong nagpagulo at nagpasindak sa kanya. Habang sinusubukan niyang tumakas, nakasalubong niya si Paula, na ginagabayan siya ni Patrick papunta sa pintuan ng elevator. Bigla itong bumukas at nahulog si Paula, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nasaktan. Ang kaunting ginhawa ni Kathy ay naputol ng pabagsakin ni Patrick ang elevator, na siyang pamisa kay Paula hanggang mamatay. Sa gitna ng kaguluhan, nagpunta si Kathy sa silid 15 ngunit ito ay nakalock. Tumanggap siya ng text mula kay Patrick na nagsasabing mahal siya nito. Sumigaw si Kathy, tinatanong kung ito rin ba ang uri ng pagmamahal na naramdaman niya para sa kanyang ina. Hindi sumagot si Patrick at sinabi lamang na nakakulong si Ed sa kung saan. Lubos itong ikinabahala ni Kathy kaya naghanap siya sa buong pasilidad para kay Ed. Ngunit hindi niya ito natagpuan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa laboratorio kung saan nakita niya si Roche na kumakain ng buhay ng mga palaka. Sinabi nitong pinilit siya ng baliw na pasyente na gawin yon. Bigla siyang tumakbo palabas ng silid at inilock ito, na nag-iwan kay Kathy sa loob. Pagkatapos nito, kumuha si Roche ng nakamamatay na iniksyon at sinubukang patayin si Patrick. Ngunit itinapon siya nito palabas ng silid at ginamit ang sariling electric shock device laban sa doktor. Nakita ni Fraser si Roche na nahihirapan at balak na tanggalin ang aparato. Ngunit nang tumunog ang kanyang alarm clock, nagmadali siyang pumunta sa parola. Maliwanag na mas mahalaga ang kanyang fetish sa parola kaysa sa pagsagip ng buhay. Sa kasamaang palad, namatay ng masakit ang doktor. Habang nangyayari ito, nakatakas si Kathy at natagpuan si Ed na nakakulong sa freezer. Sinubukan niyang ilabas ito ngunit nabigo. Sa puntong yon, nagising ang nurse na pinatay sa simula ng pelikula sa loob ng freezer. Napag-alaman na kontrolado rin ito ni Patrick na parang puppet. Lumapit ang nurse kay Ed at sinakal ito ng marahas. Natakot si Kathy at nakiusap kay Patrick na iligtas ang kanyang nobyo. Bilang tugon, nagpadala si Patrick ng text na nangangakong kung sasama siya sa kanya. Palalayain niya si Ed, sa kawalan ng ibang pagpipilian. Pumayag si Kathy sa hinihingi ni Patrick. Iniabot ni Patrick sa kanya ang nakamamatay na iniksyon at pinapili siya kung ay iniksyon nito sa sarili at sumama sa kanya o hayaan si Ed na mamatay. Nag-isip si Kathy at pumayag na patayin ang sarili. Ngunit sinubaybayan din ang orasan. Alam na malapit ng buksan ang parola. Upang magtagal, nakipag-usap siya kay Patrick at nagpahayag ng pagmamahal sa kanya. Nang mag-strike ang alas 7, binuksan ni Fraser ang parola, na nagdulot ng pagbaba ng boltahe ng kuryente. Sinamantala ito ni Kathy at itinusok ang iniksyon sa puso ni Patrick. Habang nauubos ang buhay nito, nawalan din ng lakas ang katawan ng patay na nurse sa freezer. Sa wakas, nakahinga si Ed at nakalabas ng freezer. Nagyakapan ang dalawang magkasintahan ng may luha sa kanilang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, napansin nila ang katawan ni Patrick na nahulog mula sa bintana. Bumagsak ito sa bakod sa harap ng pintuan at tinusok ang kanyang puso.